Ang ating mga pagbasa po sa linggong ito at lalong higit na ang ating ebanghelyo ito ay pagpapatuloy ng diskurso tungkol po sa bread of life o tinapay na nagbibigay buhay. Dito, ang Panginoong Jesucristo po ay nais niyang sabihin sa kanyang mga tagasunod ang intense connection between Him and the believers, na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lingwaheng ginagamit ng ating Panginoon ay lingwahe na kung saan madaling intindihin at common sa mga tao noong panahong iyon. Ito po ay ang paggamit ng pagsasalarawan ng pagkain na inahambing naman sa Kanya bilang bread that gives not only an earthly life, it's a bread that sustains not only this earthly life, but the life after this life, or eternal life. Kaya nga, dito po ay kung inyong babalikan, dito po ay sa mga panahong iyon na akusahan po tayo na we are eating the flesh and drinking the real blood of people. But that is not the point of Jesus. The point of Jesus, He wanted that we have our intense connection with Him sa pamagitan ng paggamit ng salitang pagkain, na siya ang pagkain na nagbibigay buhay. Kamakailan lamang po, ang school, Divine Word Mission Seminary, na kung saan nandito po tayo ngayon. Ito po ay shrine. On your left, on your right, there, yan po yung seminaryo, yung castle-like. That's the seminary known as Christ the King Mission Seminary. July 29, we welcome the newcomers coming from the whole Philippines. And bilang vocation director po ng seminaryo o ng Central Province, we're happy to welcome newcomers. Ito po yung mga kabataan, mga anak po ninyo na somehow, they have felt something special deep down inside their heart. And they wanted to follow something. They wanted to clarify something. And simply we call that experience inside the thirst for God. At nais po nilang tuklasin yun dito. Ang seminaryo po ay isang lugar na kung saan ang mga kabataan na nakaranas ng ganitong damdamin ay binibigyan ng pagkakataon na tuklasin ang tawag ng Diyos sa kanilang buhay, o simply we call it vocation. Marami po sa mga seminarista natin dito are coming from the provinces, Palawan, Bicol, Mindanao, up north in Cagayan, sa buong Pilipinas po. And many of them, it's their first time to be separated and be away from their mama and papa. Natural po na naranasan nila yung madalas nating sabihin, homesickness. Naranasan ko rin po ito nung ako ay nag-aral dito. I'm from Mindoro. Homesickness, isang karanasan na kung saan sa mga first time na malayo sa kanilang mga magulang, mas okay na ngayon kasi meron pong cellphone, may video call, pero ganun pa rin, the experience is the same. Pain of being away from mama and papa, from family, and always the desire is to go home. Uwi ako. Ganun po. Pag nakaranas ng homesickness, uwi ako. At marami po dito sa mga newcomers natin, they have not stayed that long. Umuwi po sila. So they opted to go than to stay. But some others,
na makikita nyo pag nagsisimba po kayo dito, mga weekdays, nandyan sila. Some others, or many of them, they opted to stay naman, okay? They opted to fight than to give up. Ako din po noong ako ay isang seminarista, when I encountered homesickness, I was thinking of going home. Uwi ako. Laging ganun po ang tendency. But then, I chose to stay. I chose fighting. Yes, I cried. Maalala ko, makat kami sa third floor. Sa third floor po yung quarter ng mga bata, matatanaw mo yung McDo sa malayo. And then, very emotional. The image of the McDo, the image of yung malayong ilaw, ay agad-agad nagdadala sa alaala ng aking mga mahal sa buhay. The desire of going home was very strong, ang lakas. Pero I guess this is just a natural experience na dapat malampasan ng mga taong nalalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Of course, naranasan ito ng mga OFWs natin. Di ba? Kayo po na napunta sa ibang bansa, you work there for many years. Remember the first days, the first weeks when you were there? But kahit umuwi yung iba, you stayed. Pinili niyong manatili. Pinili niyong magsakripisyo. For what? I guess there is this question of choice. Pumili po kayo. At ang pinili nyo ay manatili. You stayed because of a strong reason. May dahilan bakit tayo o kayo nanatili. O bakit tayo nananatili. May dahilan bakit pinili nating maging matapang. Sa ating ebanghelyo po ngayon, discourse on the bread of life, and Jesus is referring to himself as the bread of life. He refers to himself as not an ordinary bread that the forefathers ate in the desert, the manna. Yes, they ate the bread, but they also died. Dying here means, in the way I look at it, dying means separation from their connection with their God. The Israelites, they encountered death because, not so much about the physical death, but death because of their separation from God. Kapag nawala ang ating ugnayan sa Diyos, ito ay maitutulad sa pagkamatay din natin sapagkat we are being away from Him. And many times, ang Panginoong Diyos, si Kristo, He was presenting Himself as the bread of life. At ang pagkain ito, once na tinanggap natin, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In short, Jesus is trying to say, piliin po natin siya. He was trying to tell His disciples, choose me. Piliin niyo ako. Why? Because I am the bread of life. Bread of life, He gives hope. Bilang tinapay na nagbibigay ng buhay, siya ay nagbibigay ng pag-asa. Piliin natin siya. He gives hope. That's the first thing. Second, piliin natin siya because He makes us stronger. Binibigyan niya tayo ng lakas. Pangatlo, piliin natin siya sapagkat tinutupad niya o binibigyan niya ng katuparan ang ating mga pangarap. Ito po yung ilan sa mga dahilan na we really have to choose Christ. Jesus gives hope. Totoo, si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa. Sa mga tao nung panahon ng ating Panginoon, He was even considered as a different kind of preacher. Kakaibang klaseng tao na nagpapahayag. That's why people were flocking to Him. That's why people, especially the unimportant people,
those people who don't have the status in the community, pinupuntahan nila si Kristo because binibigyan ni Kristo sila ng pag-asa. The words and the actions of Jesus gives them hope. Mahalaga po ito. Pangalawa, Jesus makes them stronger. Pinapalakas sila o ginagawa silang maging malakas ng ating Panginoon. As the bread of life, si Kristo bilang tinapay na nagbibigay buhay, ninonorish niya po hindi lamang ang katawang lupang ito, kundi ang ating puso, no? Ang ating spiritual na buhay. Jesus as the bread of life, He makes us stronger by inspiring us. Binibigyan niya tayo ng inspirasyon na magpatuloy, to keep on moving. Malaga po. Yung sa inyo na mga OFWs, why did you choose to stay kahit na mapalayo sa pamilya? Dahil meron po kayong pangarap. Mas matimbang ang inyong pangarap para sa inyong mga mahal. That's why you opted to stay. Despite the very fact that the desire to go home is very strong. Kaya nga po, sa mga pamilya na isa sa miyembro ng ating pamilya ay nasa ibang bansa, magsuportahan po tayo. We have to support each other. It's not easy to be away from our families. Kami mga missionary po, okay lang, kasi wala naman po kami maliban sa aming mga magulang. Sa inyo mas mahirap kasi you have your own families, children, wives. Kaya we have to support each other. We have to find more reasons to fight for our dream than to give it up. Pangatlo, Jesus fulfills their dreams. Kaya pala hinahabol si Kristo ng mga tao lagi, sapagkat nagkakaroon ng katuparan ang kanilang mga panalangin at pangarap. Remember the stories of the blind man, the crippled, the mute, yung mga bulag at pipi, yung mga nagdasal sa kanya na hawakan lamang siya, their prayers were answered. Ang kanilang pangarap ay nagkaroon po ng katuparan. But it took them years and years bago natupad ang pangarap nila. Sa atin, nasasawa tayo agad magdasal kapag hindi dumating yung ating pangarap, di ba? Pag pinagdarasal natin at hindi nagkasakatuparan, nagtatampo tayo sa Diyos. But let us learn from those people who waited, especially during the time of Jesus, people who were very poor, mga taong naghihirap, mga kapansanan, they waited for the arrival of Jesus. The blind man. Remember those stories in the Gospels, okay? Jesus fulfills our dream. Jesus wants us to realize that as long as we stay and we keep on fighting, we will win our battle one day. Kaya po bilang hamon sa ating lahat, as we reflect on the Gospel today and the readings today, about Jesus as the bread of life, let us learn from Jesus and consider Him and make Him really as our hope. Gawin natin ang ating Panginoong Jesus na ating pag-asa. Tayong lahat. Gawin natin ang ating Panginoong Jesus na sandigan ng ating mga kalakasan at sandigan po ng katuparan ng ating mga pangarap.